Bakit suddenly ay nagmamadali ang China at mabilis ang paggawa nila sa mga ballistic missile at pinaparami nila yung kanilang mga nuclear weapons? Ano kaya ang pinaghahandaan ng China? Sila ba ay naghahanda sa isang nuclear war, mga tol? Well, pag-usapan natin to, samahan ninyo ko mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So magre-react ulit tayo at magbibigay ng opinion at reaction sa isang report, isang balita mula rito sa WION. Ito nakalagay sa title, Why is China suddenly building so many nuclear weapons? Bakit nga ba mga kapatid, no? China's massive nuclear push. Sabi dito, China is accelerating its nuclear expansion, building ballistic missiles, submarines at record speed while increasing warhead production in hardened mountain facilities. Bakit nga ba ginagawa yan ng China, mga tol? Ano ang pinaghahandaan nila? So para makuha natin ang buong detalye, pag-usapan natin to, panoorin natin itong video to. Beneath the mountains, oceans, and beyond the public gaze, in a way, China is accelerating its nuclear buildup at a pace that is reshaping the global balance of power, it seems. From warheads to submarines, China is moving fast. Our next report exploring how China is trying to arm itself with the world's most terrifying arsenal. Diba? Ngayon mga kapatid ay patuloy na nagbubuo ang China at nagpapalakas ng kanilang puwersa sa kakaibang level ng speed, no? Sabi nga rito mga kapatid, China is accelerating its nuclear expansion, no? Suddenly, bakit kaya mga tol? Dahil ba talagang gusto nilang maging pinaka sa buong mundo? Ano sa tingin ninyo, no? China has one of the biggest military in the world. Now the world's second largest economy is racing to arm itself like never before. Ako naman tayo, no, bilang isang bansa, wala naman sana tayong pakialam eh. 'Di ba? Wala tayong pakialam kung ano man ang ginagawa ng ibang bansa. Mapa China man 'yan, mapa Amerika man 'yan, mapa Russia man 'yan, o kahit na sino, kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila, well, deserve nila 'yon kasi nagsikap sila para mapaunlad nila yung bansa nila, mga tol, no? Pero syempre, kailangan pa rin nating masdan, kailangan pa rin nating tignan ano ba magiging epekto sa ating bansa, sa buong mundo ng pag-e-expand nitong bansang to. Like for example, China, 'di ba? Ano ang magiging epekto niyan kapag sila ang naging pinaka, 'di ba? Okay sana eh, wala namang problema mga kapatid eh. Marami nga tayo natututunan sa mga Chinese pagdating sa pagninegosyo, pagdating sa mindset, pero ang hindi lang natin nagugustuhan talaga, hindi dun mismo sa mga Chinese kundi dun sa CCP, is yung ginagawa nilang parang gusto nilang makontrol ang lahat. Diba? Again mga tol, hindi sa China, hindi sa Chinese, kundi mismo doon sa CCP. Kasi yung Chinese, before, hindi naman talaga sila communist hindi naman sila CCP Kahit yung mga ancient Chinese, yung mga naunang Chinese na pumunta na rito sa Pilipinas at yung iba pang Chinese na nasa buong mundo, hindi naman sila mga hindi naman sila mga komunista Hindi naman yan yung kinagisnan nila Kailan lang nagsimula yan mga tol O search na lang ninyo sa kung saan ninyo pwedeng i-research kailan ba nagsimula maging komunista itong China. China is rapidly building nuclear weapons. It has refused to join Trump's invitation to join a treaty which limits nuclear weapons. The dragon is no longer lurking. It is arming for undisputed dominance. China is producing submarines at its Bohai shipyards faster than at any point in history. Ooh. Attack submarines, ballistic missile submarines. China is building them fast. Each one extending Beijing's reach across the Pacific and beyond. Kaya ito rin ang nakakapagtaka tingnan nyo. Ang China daw is nag-accelerate sa pag-build, sa pagpapalaki, pagpapalawig ng kanilang nuclear capability. Building ballistic missile, submarine at record speed. While increasing warhead production, di ba? Pinapataas nila yung production ng kanilang mga armas. Samantalang,
tutol naman sila, tinututulan nila halimbawa yung pagpapalakas ulit ng Japan. 'Di ba? Yung military ng Japan, tinututulan nila 'yon. Kapag ka nagdadala ng mga US-made missile, for example, dito rin sa Japan, sa Pilipinas, tinututulan nila. Sinasabi nila banta sa kapayapaan, banta sa seguridad. Halimbawa na lang yung mga Typhoon missile na dinala ng US dito sa Pilipinas para gamitin sa mga exercises, 'di ba? Tinututulan nila 'yon. At ine-echo 'yon mga tol ng kanilang mga chuchu dito sa Pilipinas. May mga iba pa nga nagsasabi, anong gagawin ng Pilipinas sa missile, para kanino 'yan? Eh di dapat itanong din natin sa China 'yon. Anong gagawin niyo diyan? Bakit sobrang nag-accelerate kayo sa nuclear weapons ninyo, sa pagbibuild ninyo ng mga ballistic missiles at pag-i-increase ng production ng mga missile at warheads ninyo? Saan nyo gagamitin yan, di ba? Same question. Saan nyo gagamitin yan? Ibig sabihin mga tol, lahat naman tayo is may karapatan, pero ang nakakapagtaka, bakit tayo pinipigilan nitong bansang to? According to a report by ISS between 2021 to 2025, Kita mo, ang bilis ang bilis humabol China's submarine building surpassed that of the US. Nalagpasan pa nga nila. Biruin mo, 2001 to 2005, 28,200 ang sa US, submarine nila. 25,500 lang ang sa China. Ngayong 2021 to 2025, 55,500 na ang sa US. Pero nalagpasan pa yan ng China. Naging 79,000 na yung submarine nila. Grabe. In both numbers of subs launched and tonnage. It's a stark turnaround from the 2016 to 2020 period. Submarines are not just platforms. They are the ultimate weapons. A nuclear-armed ballistic missile submarine guarantees a second strike the ability to retaliate even after absorbing a nuclear blow. That is the core of deterrence. China is also rapidly bolstering its nuclear facilities in Sichuan province. One of them is located near the city of Pingtong. This is believed to be China's only plutonium pit production facility, the heart of a nuclear warhead. Tignan nyo na lang. Dito sa picture na to. Ito yung Pilipinas, yung nasa baba. Ayan, kitang-kita naman natin yung Pilipinas. Tignan nyo naman kung gaano kalaki ang Pilipinas kung ikukumpara mo sa laki ng China. Napakayamang bansa niyan mga tol. Diba? Nasa lupa pa ang Panginoong Hesukristo. Andiyan dyan na ang China mga tol. Matagal na ang kanilang sibilisasyon. Matagal na silang... Actually, nauna pa nga sila sa Amerika mga tol. Mga Native American pa lang nandiyan dyan sa Amerika. Hindi pa talaga sila Amerika. China na talaga yan. Yung mga damit nila, magaganda na yung mga kasuotan nila. Marunong na sila maghabi ng tela. Talagang nauna yung kanilang... yung kanilang industrial... nauna na talaga yan ng mahabang panahon. Pero iba kasi yung China noon sa China ngayon. Yung China noon talagang palakaibigan at meron silang magandang paniniwala at pagtrato sa kapwa Well, di ko naman sinasabing nagbago na ng tuluyan ng China, pero siguro bunga na rin ng ng kanilang gobyerno ngayon. Another critical site is in Zhaitong County. This complex is believed to produce the high explosive components that trigger a nuclear blast. The U.S. Department of War suggests China could possess more than 1,000 operational nuclear warheads by 2030. This would be a sharp rise from previous decades. The U.S. is modernizing its own nuclear arsenal. Russia retains the world's largest stockpile. What makes China's build-up striking is its speed. Yung bilis. Mabilis mag-production ng China. Ang problema, questionable pa rin pagdating sa quality, di ba? Shipyard output has surged. Nuclear infrastructure is expanding simultaneously. Sea, land, and air components of its deterrent are being strengthened together. A new phase of the nuclear age is emerging, and China is building it fast. Alright, ano ang inyong masasabi rito mga kapatid? Bakit bigla-bigla na lamang o hindi naman bigla-bigla? Bakit ngayon ay tila ba nagmamadali itong China sa pagpapalakas ng kanilang arsenal, pagpapalawig, di ba? Nuclear expansion, pagbuo ng mga submarine, napakarami nilang submarine mga tol. Ano kaya ang pinaghahandaan ng China? Pinaplano na ba nila na mapangunahan
o malagpasan ng US at masakop na ang buong mundo. Kumbaga, hindi na dolyar. Ngayon nga mga tol, hindi na dolyar ang ginagamit ng China ngayon. No? Yuan na mismo, yung pera na nila mismo ginagamit talaga nila dyan. Pati sa mga trade nila, yung pera na mismo nila. At posible kayang dumating ang panahon na ang ginagamit na sa pangkalahatan, sa pandaigdigang bayaran is hindi na dolyar, hindi na US dollar, kundi Chinese money na. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.